Hi everyone. For today's video, we will discuss the graphs of quadratic functions. Okay, so graphs of quadratic functions. So meron tayong 3 examples dito. Sketch the graph of the following quadratic functions. Try nyo pong i-graph itong tatlo. Y equals x squared, y equals x squared minus 2x plus 3, and y equals negative 2x squared minus 4x plus 5. Okay, try nyo pong sagutan. Then, tsaka nyo panoodin ang aking solution. Okay, so before we start, konting definitions of quadratic functions. So when we say quadratic functions, ang graph niyan ay parabola. So yung parabola, para yun yung letter U. Parang letter U siya kapag pwedeng upward, parang U, and then pag downward naman, yung parang baliktad na letter U. So ganito yung itsura ng graph ng quadratic functions, y equals ax squared plus bx plus c. Kapag ang a, itong leading coefficient natin, kapag ang a ay positive or greater than 0, ganito yung itsura ng graph natin. Okay, so pataas siya. Dire-diretso yan. May ano dapat dito. So meron dapat itong may arrow yan. Ibig sabihin, dire-diretso yan pataas, sa left, and then sa right. So ganun din yung pababa kapag itong graph na blue, so A is greater than 0 dito. Ang opening niya, upward. Ito namang green natin na parabola, A is less than 0. So yung value ng A ang nagsasabi ng opening ng parabola natin kung upward or downward. Okay, so kung mapapansin natin from left to right, itong blue natin, from left to right ay bumaba siya. Tapos pagdating dito, tumaas naman. So ang tawag dito sa turning point na ito, from decreasing, naging increasing. So ito namang green natin, from increasing, pataas. And then sa point na to, bumaba naman siya. So ang tawag dito sa point na ito, yung turning point ay vertex. Okay? So vertex ang tawag dito. So yung vertex, ang symbol natin dyan, ang coordinates niyan ay ayan, HK. HK dahil meron tayong dalawang form ng quadratic function natin. Ito yung general form. Ang standard form naman natin or vertex form ay y equals a times x minus h squared plus k. Okay, where HK are the coordinates of the vertex natin. Kapag ang opening natin ay upward, ang tawag dito sa point na ito ay minimum point kasi nga yan yung pinakamababang point sa graph natin. Kapag downward naman, so ang point naman na ito, ang tawag dito ay maximum point. Okay, so kung mapapansin nyo, ang graph natin ng parabola ay pantay yan. Pag hinati natin yan dito sa gitna, magko-coincide dapat yung left and right. So ang tawag dyan sa vertical line na yan, so ang tawag dyan ay axis of symmetry. So yung broken line na yan, na vertical line, syempre mag-intersect siya dun sa vertex natin. So ang tawag dyan is axis of symmetry. Okay, so yan yung mga parts ng parabola na makakatulong sa atin sa pagdodraw ng graph. So pag nagdodraw tayo ng graph ng parabola, ang una natin kinukuha ay itong vertex. Una, aalamin natin yung vertex, yung value ng h, and then substitute na lang natin yung solve na lang natin yung k, substitute natin yung value tapos mag-a-assign lang tayo ng gagawa tayo ng table of values, mag-assign lang kayo ng values sa left and right na tong h natin. Okay, so ibig sabihin, pwede nating i-transform from general to standard form para makuha niyo yung h tsaka yung k. Or pwede naman gamitin yung formula para sa h. Ang formula para sa h ay negative b over 2a. Kapag nakuha nyo na yung value ng h, so gagawa na lang tayo ng table of values. Pwede na siguro yung 5. So lagay nyo lang dito, ayan, sa table of values, x and y. So pwede na yung 5 numbers, ilalagay nyo lang sa gitna. Itong h, ilalagay lang natin dito sa gitna. Okay? Dito sa gitna, ilalagay natin yung h. Tapos assign na lang kayo dito, add 1 dito, and then subtract 1 dito, then solve for y. Then i-graph na natin. Pwede na nating ma-drawing yung graph ng parabola natin. Okay, so ang domain nga pala ng parabola natin, ang domain yung permissible value ng x. Ang domain natin ng parabola natin, itong blue at saka itong green, parehas ang domain niyan or lahat ng parabola, ang domain niyan is set of x such that x is element of real number or any real number. Kasi kahit anong value ng x, so tingnan natin itong blue muna, kahit anong value ng x, may corresponding value siya ng y. Halimbawa,
dito sa negative 4, ito yung y niya. So may value siya dito. Kapag negative 2, kapag x is negative 2, so may value pa rin siya dito. Kapag negative 10, since may arrow nga yan, ibig sabihin yan, dire-diretso yan. So dire-diretso yan pataas, meron pa ring value itong 10 dito. So pataas yan, masyadong mataas na. So ganun din, kahit nandito sa bandang 100, may i-connect pa rin natin dito yan, mag-i-intersect pa rin yan dito sa graph. So therefore, ang domain niyan ay any real numbers. Okay, so ganun din yung green, kahit anong value yung i-assign natin sa x, may corresponding value yan sa y. Kasi nga, yung graph natin may arrow sa left and right, ibig sabihin dire-diretso yan, sa left tsaka sa right, dire-diretso yan. Kahit anong value ng x, may corresponding value ang y. And then sa range naman natin, depende sa value ng maximum or minimum point natin, depende sa vertex. Okay, so makikita natin dito sa blue natin, if a is greater than 0, walang graph dito. Walang graph dito sa baba. Ang graph natin ay nandito lang sa taas. So therefore, kapag a is greater than 0, so ang range natin ay, or when a is greater than 0, ang range natin is set of y such that y is greater than or equal to k. So di ba ito yung k natin? So kapag a is greater than 0, ang range natin pataas lang siya. And then kapag a naman is less than 0, kapag opens downward, so magiging less than naman ito. So set of y such that y is less than k kasi ang graph natin ay nasa baba lang. Nasa baba lang, walang graph dito sa taas. So mapapansin niyo, walang graph dito sa taas. Pag nag-assign tayo ng y dito sa taas, ayan, walang value yung x kasi walang magi-intersect dito na graph. Okay? So, sagutan na natin yung tatlong example natin. So, number 1, sketch the graph of y equals x squared. So, ayan yung pinaka-basic na quadratic function. Kailangan kabisado nyo yan. So, since y equals x squared lang yan, ang gagawin lang nating table dyan, table of values natin, ay mag-start lang tayo sa 0. Okay? Dahil ang vertex niyan ay 0, 0. So, yan yung pinaka-importante na graph ng quadratic equation ay kailangan ay alam nyo yan dahil yan nga yung pinaka-basic. So kapag y equals x squared, ang value ng wala kasi dito, ang ABC natin dito, A is 1, ang B natin dito ay 0, tapos ang C wala rin yung constant, so ang C dyan ay 0 pa rin. So para ma-solve natin yung vertex, di ba ang formula natin ay H is equal to negative B over 2A. So ang B natin 0 kasi walang X. So 0. So therefore, start tayo sa 0. Tapos dito, add lang tayo ng 1 and then add ng 1 ulit. So 0, 1, 2 sa left, ganun din. Negative 1, negative 2. So tapos, isolve na natin yung y. So substitute lang natin. So when x is 0, palitan lang natin to ng 0. When x is 0, so pag sinubstitute natin, 0 square ang value ng y, 0 pa rin. Okay, so isulat natin dito. So gawin nating f of x equals x squared. Pinalitan lang natin yung y ng f of x para isubstitute natin isa-isa. F of 0 equals 0 squared, that is equal to 0. So we have f of 1. So palitan natin ng 1. So we have 1 squared equals 1. So when x is 1, 1 ito. And then we have f of 2. So we have 2 squared. So that is equal to 4. So 0, 1, 4. So sa kabila, since pantay nga yan, so kapag negative 1, so f of negative 1, so ang sagot dyan ay negative 1 squared. Negative times negative, so positive pa rin yan, 1. So f of negative 2, so magiging positive yon, magiging 4 pa rin siya. Okay, so therefore, ipa-plot na natin yung 5 points na yan. Pwede na yung 5 points para ma-draw natin ang graph. So start with the vertex, 0, 0. So ito na yung 0, 0 na point natin. And then we have 1, 1. Okay, 1, 1. Then sa kabila, negative 1, positive 1. Pantay lagi yan. Ang axis of symmetry kasi natin, itong y-axis natin. And then we have 2, 4. So 2 and then 4. So dito yung point. And then sa kabila, negative 2, positive 4. So sabi ko nga, kailangan kabisado nyo yung graph na to. So ang graph niyan ay i-trace nyo lang yan with a smooth curve. Ayan. Smooth dapat yung curve natin. Huwag nyong gagawin parang letter V na tuwid. So ayan. So ganyan dapat ang kakalabasan ng graph ng y equals x square. So dire-diretso yan pataas. Kapag kumuha pa tayo ng tigisang number, we have 3 tapos 9. So dito tatapat yan
3, 9. And then 4, 16, and so on. Okay, so okay na yan. At least 5 points maipaplat na natin yung graph ng parabola. So ang opening niya ay upward dahil ang x natin ay positive 1. Okay? Walang coefficient or 1 yon kapag wala. Okay, so next number 2. Sketch the graph of y equals x squared minus 2x plus 3. So this time, isasolve na natin ang ang vertex, isasolve na natin. So kuha tayo ng 5 points lang. So pwede na 5 points. So yung vertex dito sa gitna. Ayan, so solve tayo ng 5 points lang. So isolve natin gamit yung formula for h. Ang formula for h is negative b over 2a. So pwede natin gamitin itong formula na ito, or kapag nakalimutan nyo ay i-transform nyo lang siya sa vertex form, sa hk, ayan, sa standard form yung may h tsaka yung may k. Or ito mas madali kapag ganitong solve lang natin ang h. So we have negative b over 2a. So ang a natin is coefficient of x squared kapag wala 1. And then b, coefficient of x. So we have negative 2 and the constant term is equal to 3. So substitute lang natin dito. So we have negative. Ang b natin is negative 2. So negative of negative 2 over 2 times a. So we have 1. So therefore we have negative of negative 2, that is positive 2 over 2. 2 divided by 2 equals 1. So therefore ang h natin ay 1. So start tayo sa 1. So dito sa right side, mag-add lang tayo ng 1. So 1, 2, 3. And then sa kabila, subtract ng 1. So we have 0, negative 1. Then solve lang natin. So palitan ko yung y ng f of x. F of x equals x squared minus 2x plus 3. So solve ko dito simula tayo lagi dito sa gitna, yung f of 1. Okay, f of 1, solve lang natin yan. So we have 1 squared minus 2 times 1 plus 3. Then simplify lang natin yan. So therefore we have 1 squared, we have 1, that is 1, minus 2 times 1, we have 2. And then plus 3, so what is the answer? 1 minus 2, that is negative 1. Plus 3, we have positive 2. Or mas madali, i-combine natin yung dalawang positive. 3 plus 1, that is 4, minus 2, so we have 2. So therefore, ang vertex natin ay 1, 2. So 1 and then positive 2. So ito ang ating vertex. So medyo lalakihan ko yung point para kitang-kita nyo. So 1, 2 yung vertex natin. Ang graph niya ay pataas. Okay, so dahil ang a natin ay greater than 0, ang a ay 1. Okay, so kung kabisado nyo yung mga coordinates kapag a ay 1, kahit hindi nyo na isolve yan, pag binalikan natin yung una natin, so dapat alam nyo simula sa vertex. So applicable to kapag ang a ay equal sa 1. Ayan, a is equal to 1. Kapag nag-start tayo sa vertex, yung susunod na point niya ay 1, 1. So simula sa vertex, 1, 1. Tapos simula sa vertex, yung susunod na point niya ay 2, 4. So 1, 2, 1, 2, 3, 4. Simula sa vertex yon. So kung kabisado nyo yun, pwede na natin hindi isolve at ang kakalabasan na ng graph natin dyan ay susunod na point ay 1, 1. Isipin nyo, ito yung 0, 0. So we have 1, 1 and then susunod ay 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. So dito papatak yung susunod na point. Tapos ito yung isa pang point. Tapos meron pa sa kabila. Ito yung sa kabila, pantay yan. And then ito naman sa kabila. So syempre, isasolve natin yan. So inuna ko lang na ipinlat na yung mga points. So dahil nga kung alam nyo na yung mga coordinates kapag a is equal to 1. Dahil hindi nababago yan, napapalitan lang ng mga pwesto. So yun at yun pa rin yan. So ipakita lang natin, isolve natin. So f of 0 para mas madali, f of 0. So kunin natin yung f of 0, palitan natin ng 0 ito. So we have 0 squared minus 2 times 0 plus 3. So syempre 0 yan, wala na to, 0 na yan, 0. So the answer na is 3. So we have 0, 3. So eksakto yan, ito yan 0 and then 1, 2, 3. So di ba eksakto siya. So patunayan natin na ang f of 2 ay papatak din sa 3. So we have, solve natin tong f of 2. So we have f of 2. So that is equal to 2 squared minus 2 times 2 plus 3. We have 2 squared. So that is 4. Minus 2 times 2, another 4. And then plus 3. So cancel out lang yung 4 minus 4. That is 0. And then plus 3, we have 3. Okay, so ayan na yung eksakto ng points natin. Ayan. So that is 2, 3. 0.23. And then, so pwede natin i-substitute yung negative 1 or positive 3. Tapos parehas lang yung nakakalabasan na answer. So we have, solve natin yung negative 1. F of negative 1, we have substitute negative 1 sa bawat x. Negative 1 squared minus 2 times negative 1 plus 3.
So we have negative 1 squared. So magiging positive 1 na yan. Negative 2 times negative 1, we have positive 2 and then plus 3. So the answer is 6. So if when x is negative 1, the value of y is 6. So ganun din dito sa 3 kapag ang x ay 3. Dahil pantay nga yan, axis of symmetry natin is itong x equals 1. Ito yung axis of symmetry natin. So kung 6 sa negative 1, 6 din dito. Okay, so i-plot natin negative 1, 6. So nasa yung negative 1, 6 simula sa 0, negative 1, and then positive 6. Ayun, eksakto dun sa initial na points natin kanina. So sa kabila, 3, 6. So we have simula sa 0, 1, 2, 3, and then bilang ng 6. Ayun, sakto sa 6. So therefore, yan na ang magiging graph natin. Trace lang natin with a smooth curve. Ayan. So ito na yung graph ng quadratic function natin na y equals x squared minus 2x plus 3. So lagyan natin ng arrow para ibig sabihin yan ay dire-diretso siya dyan. Okay, so ang domain nito ay set of real numbers. Ang range naman niya ay, nagsimula dito. Set of y such that y is nasa taas, so greater than or equal dito, value ng y 2. Okay, ang domain ay set of real numbers. Okay, so last number 3. Okay, so we have y equals negative 2x squared minus 2x plus 5. So kunin natin yung values ng a, b, c. So the value of a is negative 2. So hindi na applicable dito yung kaninang mga points kasi meron ang coefficient na ng x squared ay ito na. Negative, ibig sabihin ng negative pababa. Tapos nakamultiply siya sa 2. So hindi na applicable na yung ganitong graph. So magta times 2 na to, medyo narrower yung magiging graph nito. Okay, so we have b equals negative 4 and then c is equal to 5. So isolve muna natin ang h natin. Okay, so the formula for h, the vertex natin, coordinate nung b natin ng h, negative b over 2a. So substitute lang natin. We have negative, the value of b is negative 4. So negative of negative 4 over 2 times a is negative 2. So therefore, we have negative of negative 4, that is positive 4 over 2 times negative 2. That will be negative 4. So 4 divided by negative 4 is negative 1. So sa table of values natin, so 5 numbers lang ulit ang kukuhanin natin. Kung gusto nyong maging mas accurate ang graph nyo, gawin yung 7. So 1, 2, ayan. So xy. So ilalagay natin yung h natin, negative 1 sa gitna. And then add 1 dito. So we have 0, 1. Sa kabila naman, subtract 1, negative 2, negative 3. Then, kunin lang natin ang values ng mga y natin dito. So yung y, palitan ko lang ng f of x. So f of x is equal to negative 2 times negative 2 times x squared, negative 2x squared minus 4x plus 5. Okay, so i-substitute lang natin isa-isa. So actually, ang pwede nating isolve dyan, dahil ito nga yung vertex na itong negative 1, pwede na lang nating isolve itong right side, yung puro positive. Tapos kung ano yung, dahil symmetric nga yan, kung ano yung point dito, automatic yun na rin yung magiging value ng y dito sa left side natin. Okay, so laging ganun yan dahil property nga yan ng parabola. Okay, so dito sa vertex, walang kaparehas yan. So yan muna isolve natin, f of negative 1 equals, substitute lang natin yung negative 1. So we have negative 2 times 1 squared minus 4 times negative 1 plus 5. Okay, so what is the answer? 1 squared, that is 1 times negative 2. So we have negative 2. Negative 4 times negative 1, that is positive 4 and then plus 5. So what is now the answer? Unahin natin itong addition. 4 plus 5, that is 9 minus 2. So we have 7. So ang vertex natin ay negative 1 and then 7. Negative 1, positive 7. So negative 1. Ito pala yung negative 1. Sorry, negative 1 and then 7. Ito yung 7. So ito yung vertex natin. Okay, ito yung maximum point. So ang graph natin pababa. So pababa yung magiging graph natin. Ito yung pinakamataas na point. Okay? So next, isolve natin dito na lang sa 0. Pinakamadali dito sa 0. Pipili kayo ng isa dito. Parehas ng kakalabasan na values yan. So negative 2 or 0, ang pipiliin nyo lagi yung mas madali. Yung mas maliit na number. So 0 na yung pipiliin natin. F of 0. Yan. So automatic 0 na yan. 5 na lang ang matitira. So we have negative 2 times 0 squared minus 4 times 0 plus 5. So syempre 0 na nga ito. Ito 0 din. So 5 na lang ang matitira. So sa 0, ang value ng y ay 5.
Ganon din sa negative 2 dahil nga symmetric. Sa negative 2, ang value ng y dyan ay 5 din. Okay, so sa 0 na tayo, 0, 5. So ito yung coordinates natin. Ganon din sa kabila. So negative 2, 5 din yan. Okay, so magiging times 2 lang yung layo nito. Di ba kanina yung graph natin, 1, 1. So 1, 1 sa left, 1 pababa. Tapos magiging 2, 4 naman. Pero dahil may times 2 nga, so naging 1, 2. Okay? So solve natin itong f of 1 naman. F of 1, substitute natin dito sa ating function. So negative 2 times 1 squared minus 4 times 1 plus 5. Okay, so 1 squared, that is 1 times negative 2, we have negative 2. Negative 4 times 1, so we have negative 4 and then plus 5. Unahin natin itong dalawang negative. Negative 2 minus 4, this will be negative 6. Negative 6 plus 5, so that will be negative 1. Okay, so when x is 1, the value of y is negative 1. So syempre, symmetric nga, sa negative 3, negative 1 din yan. So i-plot lang natin yan, 1, negative 1. So ang x ay 1, the value of y is negative 1. So ito yung point natin, 1, negative 1, and then sa kabila, negative 3, negative 1. So sa vertex or sa origin, negative 3, and then we have negative 1. So kapag yung value ng A natin lumaki pala, from 1 naging 2, yung graph natin naging ano siya, narrower siya. So i-connect lang natin itong mga points natin. Ayan. So kung gusto niyo makita yung eksaktong graph niya, gamit kayo ng mga tools. Ang ginagamit ko yung GeoGebra. Yun yung ginagamit kong graphing tools para makita niyo yung magandang sketch ng graph. Okay? So yan ang magiging graph ng y equals negative 2x squared minus 4x plus 5. Okay, so that's all. So I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa pag-i-sketch ng graph ng quadratic function. So magsisimula lang tayo lagi dito sa h and then add lang ng 1 dito sa x and then subtract ng 1, then construct na tayo, solve na lang natin yung y. So ganun lang ang gagawin, napakasimple. Ko-construct lang tayo ng table of values ng x and y, then i-connect na natin yung mga points. Okay, so that's all. Kung meron kayong math question, ay comment lang po kayo. So thank you for watching. Comment nyo lang po yung question nyo sa aking YouTube, pwede rin sa Facebook group ko or sa Messenger. So ito yung Messenger ko, nakalagay dyan. So RJ Enseñado. So bye-bye and God bless.